hindi ito actually tungkol sa campaign, but you covered already, sabi mo, nationwide, this early. So saan pa binabalak pumunta? Sa Luzon, Visayas, and Mindanao? Actually, napuntahan ko na ang lahat ng sulok ng Pilipinas. Dahil, This early? sabi ko nga, hindi ako huminto eh. Simula nung nahalal ako ng 2019, basta nagkaroon ng problema sa bawat lugar, nandun na si Bong Revilla, dadala na ng tulong. Titingnan natin kalagayan nila. Kung ano. So tuloy-tuloy ang ikot ko. Kung makikita niyo yung Facebook ko, talagang, kaya yung mga nakakaharap kong mga tao, yung libo-libo yun yung mga natulungan natin. That's why, sabi ko nga, itong ginagawa na lang natin, nasa polishing na lang at sama ako sa rally ng alyansa para sa bagong Pilipinas. So how extensive pa yung campaign mo until May? Until May 9, last day of campaign. Yes, we will maximize. Kasi hindi naman biro din yung labanan dahil malalakas lahat ng mga kandidato. Ang dami. So, yeah, madami. Kumbaga, gusto kumbaga sa mga puro superstar yung mga kasama ko rin eh, no? Dati 40 lang eh, 100 plus. Grabe. Kaya hindi po pwedeng magkumpiyansa. Okay. Thank you. Si Tita Erlinda daw magtatanong, then si Kuya Eugene, and then June Lalin after Kuya Eugene, and then... Senbong, talagang napakasipag mo, nasusubaybayan ko yung mga ikot mo, nagla-live ka pa. Ang tanong ngayon, parang ang observation ko, parang wala nang matitinding issue ibinabato sa'yo yung lumalabas. Di ba? Wala na. Napaka-smooth, tsaka napaka-warm ang pagtanggap sa'yo ng mga tao kahit saan ka man makarating. Ako ng Diyos. Minsan binabalik nila yung mugshots, but wala na yun eh. Wala na yun. Yun ang mga ginagawa lang ng ano, but that's nothing. Wala. Sa pantanong, Sen, Tapos na yung mga ganun. pag nasa rally ka ba, ano nang tinatawag sa'yo? Tulume, agimat, o alias pogi? Pogi, tolome. Yun ang Panday, agimat. Yun yung mga maririnig ko. Pero pag sumigaw na ako ng anak ng Teteng. Wow! Yun ang trademark mo. Naabangan ka sa Baguio noon, hindi kaya nakarating yung panagpemi. Nasa Pampanga ka, di ba? Okay. Bawal daw eh. Bawal kaya hindi kami mga politicians. Kaya, ayaw bawal mga panya. Pasampa na sana ako doon. Kaya hindi ako tumuloy. Kaya ayoko naman mabash ako. Good luck. At sana tumaas ka pa hanggang number 4, number 3. Di ba? Number 4 or 5 yata sa survey. Number 4 or 5 po. Yes, Kuya Eugene, may tanong ka. After Kuya Eugene, si June, Tessa, Jen. Okay. Magandang umaga, Senador. Ang dami mong nabanggit na kanina, yung mga batas na naipasa at pinapakinabangan ng mamamayang Pilipino. Gusto ko namang magtanong tungkol sa industriya ng pelikula. Kasi hanggang ngayon, lalo ngayon, medyo mahina talaga yung mga theatrical release, yung mga ganyan. So maybe nakakakuha naman sila ng ibang platform like sa Netflix, yung mga ganun. So, pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong matatawag na parang solid support from the government para sa movie industry. Hindi kaya pwedeng parang gawa tayo ng isang totoong film commission na talagang magsusubsidize ng mga magagandang pelikula at parang makatulong sa ating industriya. Hello? Yeah. Actually, ginagawa naman ng Hello? Ayan. Hello? Actually, ginagawa naman ng gobyerno kung paano natin matulungan. Katulad yan, nagpagpasa tayo ng Eddie Garcia Law. Ang tanong lang, nakakatulong ba talaga yung Eddie Garcia Law or
or balita ko may mga hello. Hello. Huwag mo nang galawin yan. May mga nagre-react na producers. Sinasabi na okay. May mga nagre-react na producers at sinasabi mas naapektuhan sila. No? Sa tingin ko, dapat talaga, okay at that time siguro, dahil minsan talagang nag-i-exceed yung working hours ng mga workers natin sa industriya, sa telebisyon, sa pelikula. Minsan 24 hours sila dire-diretso, talagang pahirap sa mga trabador. Pero I think we have to revisit the law again at tingnan natin na we should have a dialogue again with the producers and the actors. Dahil ang nangyayari, yung mga senior, hindi na talaga, yung iba, hindi na kinukuha ng producer. Yung mga bata, nawawala na rin. Wala na rin nakikita mga bata ngayon sa television na nabibigyan. Kung meron man, magsushoot sila for 2 hours and then they pack up. Or 4 hours. Pagka ganun, wala na tayong sisikat na bata. Wala nang ninyo mula bata hanggang ngayon. Sino po yung Hanggang ngayon bata pa rin naman to. Pero ibig sabihin, yung ganun, paano tayo makakapag-develop ng batang ninyo mulak ulit? Kung ganun ang working hours. I think we have to revisit again the law. Pag-aralan mabuti. Yung nabanggit mo, Kuya Eugene, kailangan ng support ng government or film commission, o pwedeng may aid ng funding from the government. Yan po pwede natin gawin siguro yan. Alam ko, subok dati ang FDCP before, nagbigay sila ng funding. Hindi ko alam kung ano nangyari sa pera. Na hindi ko alam kung bumalik sa gobyerno o... So, ibig sabihin, yun yung dapat aralin natin pa. Sige, anyway, ang dami na namin doon sa loob eh. No? Ang dami na namin sa Senate. Pag hindi pa namin nagawa yun, ewan ko na lang. Pero, huwag kayong mag-alala. Yun naman ang purpose namin. Matulungan ang industriya din natin para maibangon natin. Although talaga naman, even in the States, dying industry talaga ang movie industry. Lahat nasa Netflix na. Pero kung mabubuhay natin, di ba, well and good. Dahil alam ko, nung naalala ko nung panahon ng dati ko noon, nung nawala yung action, nauso yung bold. So, pero bumalik pa rin yung pelikulang action, tapos yung pumapasok ang drama. So, nabuhay ulit ang industriya.